Sustento sa anak na patay. Hindi ko akalain na hanggang ngayon, kahit patay na ang anak ko, ay kailangan ko pa ring magbayad ng sustento. Kakaiba ang sitwasyon ko at hindi ko alam kung paano ko ito mararamdaman. Mahal na mahal ko ang anak ko, pero hindi ko maikakaila na mabigat ang responsibilidad ng pagbabayad ng child support at alimony noon. Nang una kong marinig na patay na ang anak ko, may kakaibang damdamin akong naramdaman, kaluwagan at kalungkutan sa parehong sandali. Paano nga ba namatay ang anak ko? Ang dating asawa ko, siya ang punot dulo ng lahat. May kakaiba siyang ugali, parang laging may galit sa mundo. Noong araw na iyon, nag-away kami tungkol na naman sa pera. Pinagmumukha niya akong walang kwenta dahil sa pagtanggi kong basta-basta magbigay ng pera. Sinabi niya sa galit, "Madaliin na lang natin to. Patayin ko na lang anak natin para wala ka nang alalahanin." Natawa siya habang sinasabi iyon. Pero may bigat sa mga salita niya. Ilang segundo lang ang lumipas at bigla kong narinig ang isang malakas na putok ng baril. Agad akong sumugod sa bahay niya. Nakita ko ang anak namin na wala ng buhay. Tinawagan ko agad ang pulis at kinuha ang katawan ng anak ko. Nahuli agad ang asawa ko at dinala sa kulungan. Isinagawa ang libing, maayos na nailibing ang anak ko. Sa wakas, pakiramdam ko'y malaya na ako. Tapos na ang responsibilidad, tapos na ang lahat ng alitan. Pero isang taon matapos iyon, nakatanggap ako ng liham mula sa korte. Ayon sa sulat, magpapatuloy daw ang pagbabayad ko ng sustento para sa anak kong patay na. Hindi ako makapaniwala. Sa ilalim ng liham, may address na nakalagay kung nasaan daw ang anak ko. Pinuntahan ko ang lugar na iyon. Halos gumuho na ang bahay, sira-sira at tila matagal nang inabandona. Nakatayo ako sa harap ng pinto, kinakalawang na ang mga bakal at pumupuka ang sahig. Nang biglang lumabas ang anak kong patay na nabubulok at naaagnas pero nakatayo at kumikilos. Sa likod niya, lumabas ang isang matandang babae, isang mangkukulam. Habang umuusal siya ng mga kakaibang dasal, muling bumubuhay ng patay ang ginagawa niya. Ibinangon ng matanda ang bangkay ng anak ko. Ayon sa kanya, alam niyang makikinabang siya dahil patuloy akong magbabayad ng sustento. Sinubukan kong sabihin sa korte ang lahat ng ito, na ito'y isang malaking panloloko. Pero hindi sila naniwala. Sinubukan kong itigil ang pagbayad. Ngunit isang gabi, dumating ang anak ko. Hindi na siya tao. Naging demonyo siya. Matatalas ang ngipin, mahahabang kuko, at puno ng galit ang mga mata. Natakot ako. Wala akong nagawa kundi magbayad ulit. Kaya hanggang ngayon, kahit patay na siya, patuloy akong nagbabayad ng sustento sa anak kong hindi na dapat nabubuhay. At alam niyo kung ano pa ang mas kakaiba? Ang mangkukulam na yun